Magandang araw po, si Mike Kanyayahan ito. Ang topic po natin ngayong episode na ito ay how to master emotional intelligence. Tagalog explanation po ito, no? Kasi elsewhere, across the net, may mga topic tungkol dito pero in English, no? Pero minarapat nating Tagalogin para sa mga kababayan natin na mas komportableng pag-aralan ito sa sa lengguwahe niya, no? Sa Tagalog, no? At ito ay request, no? Request ng dalawang subscriber, no? Si MJM Gaming, no? Shout out. Tsaka si si Kevin De Leon, no? So ito ay request how to master emotional intelligence at EQ or emotional quotient, no? So ngayon, may request na pag-isahin ko yung EI at EQ. EI stands for emotional intelligence at EQ emotional quotient, no? So ngayon, sige, pag-iisahin ko kasi isa lang naman talaga siya, no? EI, EQ, isa lang siya. Nagkaiba lang siya sa technicality, no? So ang EI or emotional intelligence ay yung karakter, at yung EQ naman o yung emotional quotient ay yung metrics or kung paano sukatin yung karakter, no? Yung level, no? So parang sa EQ, no? Parang sa IQ, yung 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 intelligence at intelligence quotient ay iisa lang. So ang sinusukat ng IQ ay yung intelligence, no? So ganoon din, sinusukat ng EQ ay yung emotional intelligence naman. So yun, kasi dito sa EQ merong ano to, no? May metrics ito, may mathematical computation ito, no? To come up with parang test score, at may criteria rin ito, no? So ganoon, may gauge, etc., no? So at ang sinusukat ito, yun nga, yung karakter, yung emotional intelligence. So okay, ano ba yung emotional intelligence, no? I-describe ko na lang din. Ayoko ring mag-dwell sa technical definition ito kasi nga boring na subject ito sa psychology. At gusto kong maging magaan ito at light para sa mga mga kabayan na karapat dapat or may gustong matuto nito ng walang masyadong na hindi kailangang magdig sa nitty-gritty ng EI at EQ, no? So yun, kasi ang aim lang naman ito is paano i-master, no? Paano mapataas or yun, maging master of EI. Okay, so ano ba yung emotional intelligence? So ito yung description niya ito yung example, no? So imagine mo sa mga bata, di ba? Ang mga bata ay ay sumpungin, may mga tantrums, di ba? Biglang umiiyak, tumatawa, nagagalit, natatakot, at minsan yung behavior nila ay weirdo, no? Nagagalit ng hindi natin maintindihan kung bakit nagagalit or umiiyak, bakit umiiyak, di ba? Dahil siyempre tayo mga adult ay mas mataas ang EQ kumpara sa kanila. So bakit mababa yung EQ ng bata kumpara sa adult? Kasi ang bata hindi masyadong aware sa nararamdaman niya, kaya hindi niya nakokontrol. Hindi rin siya aware sa nararamdaman ng iba, kaya insensitive siya. Hindi niya alam kung nakakapanakit na siya ng damdamin. Hindi niya alam kung ano ang ikatutuwa ng kalaro niya. Dahil mismong siya, hindi niya alam kung bakit siya natutuwa, nagagalit, o natatakot sa isang bagay. Basta bigla na lang mangyayari yun. Parang gano'n. So, masyadong unpredictable, uncontrollable, at random ang emotion at reaction ng mga bata, no? So, kaya mababa yung EI at EQ, no?
kumpara sa matatanda. Bakit, no? Yung matatanda, naintindihan niya yung nararamdaman nung iba. Kaya, nakaka-adapt siya dun sa nararamdaman nung iba. At, namamanage niya yung relasyon niya sa iba sa pamamagitan ng ng pag-adapt o yung tinatawag na empathy, no? Napakalaking role ng empathy rito. So ibig sabihin, sensitive yung taong mataas ang ang EQ, sensitive siya sa nararamdaman ng iba. At dumadamay siya sa nararamdaman ng iba. At sa pakikiramay na yon, naiaayos niya yung relasyon niya doon sa tao. At sa pag-aayos ng relasyon, nagsisimula iyon sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng nararamdaman din niya. At sa pagsasakripisyo ng nararamdaman niya, ibig sabihin, alam niya na yung nararamdaman niya ay may tamang lugar at panahon para doon. Dahil alam niya kung ano yung nararamdaman niya. So, ganun, no? Ganun yung matataas ang, ang EQ. O EI, diba? What if makakita ka ng isang bata na umiiyak, no? Mahagulpol, nagtatantrums, no? 7 years old, halimbawa, grade 1. Tapos may classmate siya, no? Bawa, parehong babae sila, no? Kasi, usually mga babae, mga ganun mga emotionally, parang unpredictable, diba? O, halimbawa, parehong babae, no? May isang babaeng bata rin, lumapit sa kanya, sabihin sa kanya ng batang babae, tumahan ka na, huwag ka nang umiyak, ako ba yung dahilan? So, sa ginawa ko ba, sorry na, pasensya na, hindi ko sinasadya, hindi ko kasi alam na ganun, pero ngayon, alam ko na, hindi ko na uulitin. Sige na, bati na tayo. Ayokong nakikita kang umiiyak eh. Sige na, niyakap niya yung bata. Halika na. Kinumport niya yung bata. Tumahan. Pero siya, meron din siyang nararamdaman na maaring sama ng loob o pag-aalala o anuman, negative emotion, pero kinikip lang niya to give way doon sa nararamdaman ng iba kasi alam niyang wala sa tamang lugar yung pagbubulalas niya ng sariling nararamdaman. At ngayon, nagagawa niya yun, natitiis niya yun para sa kaayusan lang ng lahat, no? Grabe, no, bata. Hindi ito kwentong kutsero, no? Hindi ito parang imposible or fiction o sa imagination na nag-i-exist. May mga bata talagang ganyan. Ang tawag dun sa mga bata na yun ay may matataas ang EQ, no? So, may ganon. Pwedeng hindi naman mataas ang IQ. Pero parang mature, parang matanda na, no? Kung maka-empathize, grabe, no? Wagas, di ba? O, grabe. So, may ganun, no? Mataas ang EQ. Bakit? Paano nagkaganon, di ba? Bata, tapos biglang ganun. Ano yun? Inborn ba yun? No? Biological ba? O, pwede, no? Pero, dalawa yan, no? Pwedeng biological or pwedeng environmental, no? Pero ako kasi naniniwala ako na walang taong bobo intellectually at emotionally, no? At siguro nag-iiba-iba lang tayo ng pace, yung bilis ng pagkatuto, nagkakaiba-iba lang, pero lahat tayo ay emotionally intelligent, pero may siguro may factor yung biological sa bilis ng growth natin at may factor din yung environmental. Pero gayon pa man, di ba? Yung moment na yon, kung susukatin mo, yung batang mataas ang EQ, mataas talaga. Parang may ganon. At ang tanong ay bakit? At paano, di ba? Okay. So kung biological yon, wala na tayong explanation doon. Ibig sabihin nasa genes, no? Ganun talaga.
Pero kung environmental, paano nagkaganon? So maaaring dahil yung bata ay disiplinado, natuturuan ng magulang, ibig sabihin nagagawa ng magulang na yung bata ay makinig o i-restrain yung sarili. Halimbawa, sinasabi nung magulang na sa bata palagi na huwag kang iyak. May mga moment na ginagawa ng bata na pigilin niya yung iyak niya. At natututo siya ron kung paano magkaroon ng self-restraint. Or sinasabi na magulang na sa bata na huwag kang matakot. Ano lang to, ganito lang to, huwag kang matakot. So nalalabanan ng bata yung takot niya. Natututo yung bata. Minsan nasa magulang din, no? Sa pagtuturo ng magulang. Kaya lang, huwag naman labis yung pag-restrain sa bata. Kasi baka mamaya makadevelop ng negative emotion, no? Like trauma, yun nga, at phobia, diba? So yun, wag naman sobra. So nasa magulang talaga. So pwedeng gano'n, no? May gano'n. So ngayon, kung gano'n pala, ibig sabihin, diba? How to master emotional intelligence. Nagsisimula pala yan doon sa tinatawag na self-restraint o yung pagpipigil sa sarili. At yung pagpipigil sa sarili, hindi mo gagawin yan ng walang dahilan. Kung ikaw ay bata, meron kang tinatawag na goal, kaya mo ginagawa yon. Bakit mo nire-restrain yung yung emotion mo to give way doon sa emotion ng iba, no? Or in service of emotion of the emotion of others, no? Bakit mo ginagawa yon? Kasi may naiintindihan mo na kaya mo ginagawa yon is para maging tranquil o mapayapa o maging maayos ang paligid mo na siyang importante sa'yo. Na nakikita mo na mas importante palang walang gulo o tahimik, mapayapa o masaya. Nakakaintindi ka ng ganun at nagiging goal mo yun, no? So, ibig sabihin, merong a certain degree of IQ yung yung pagkakaroon ng mataas na EQ, di ba? Kasi merong mataas na reasoning or reasoning capacity or sabihin mong wisdom yung tao o yung bata. Kaya siya nagkakaroon ng self-restraint. Kasi hindi niya gagawin yun na parang bilang robot na parang re-restrain lang yung sarili niya for nothing. Hindi. Kaya may isinasacrifice siyang emotion at alam niya kung anong emotion isa-sacrifice niya. O halimbawa, nagkaroon na merong natatakot. Bata nag-uusap tayong bata, mataas ang EQ. May nagkakaroon ng takutan. Tapos may isang mataas ang EQ. Sinasabi niya sa mga classmate niyang bata, huwag kayong matakot. In a few moments, magiging maayos ang lahat. Pero hindi alam ng mga ibang bata, yung nagsasalita na yon, na classmate nila, natatakot din. Pero namamanage niya yung takot niya. Kasi para lang i-manage yung emotion ng iba. At bakit niya ginagawa yon? Para maging tranquil ang kapaligiran niya. Maging kalma. At sa pagiging kalma, doon sila nagkakaroon ng wisdom. No? Hindi sila nagpapanik, di ba? So may ganong kaisipan yung bata. Na hindi man niya nare-recognize, pero may ganon siyang goal. At siguro, na-practice lang yung self-restraint niya dahil sa pagtuturo sa kanya ng magulang kung paano i-restrain at bakit nire-restrain. So, yun. Yun, biological na siguro yun. Kaya ganun. Kaya mataas ang Pero, kung sa mga average na bata or
sabi mo na, adult na rin, no? Bakit, ano, paano napapataas yung EQ, no? Yun nga, sabi ko nga, nagsisimula sa self-restraint. At hindi lang basta self-restraint. Dapat merong isang klase ng pakiramdam para mangyari yon, para maganap yung self-restraint na yun. So sa adult, bawa tayo, nag-uusap na tayo rito, hindi lang bilang mga bata, kundi may mga nasa tamang edad na, no? Sabihin mo ng 13 pataas, 14 pataas, kasi sa mga ancient Stoics, no? 14 years old yung threshold para sabihin independent thinker na yung tao, no? So sa mga 14 years old pataas, no, naiintindihan natin na yung mga iba't ibang emotion tulad ng takot, galit, awa, o ganyan, kahit na pagmamahal, no? Baka naintindihan natin yung iba't ibang mga emotion, no? Ngayon, may mga attitude, may mga naintindihan na rin natin yung mga attitude at virtue, di ba? Kahit sa paano, tulad ng pagpapasensya, pagiging humble, ano pa bang virtue, kindness, etc. No? So yun, ang starting point to para ma-master yung emotional intelligence natin, ang starting point ay humility. Humility. Bakit ko nasabing humility? Kasi yung mga bata, meron na yan eh. Humble na yan eh. Alam nilang bata sila. Nakikinig yan dun sa matatanda. Nakikinig yan sa magulang. Pag sinabi ng magulang na wag kang iiyak, wag kang matakot. Ayan. Pag sinabi ng magulang na gano'n, makikinig yung bata, no? So, may humility doon. Hindi siya yung parang sino ba itong nagsasabi sa akin ito? Bakit sinasabihan ako nito? Parang hindi siya gano'n. Hindi gano'n ang bata. Nakikinig yung bata. So, merong element ng pakikinig. So, sa ating mga may edad na 14 pataas, humility yung starting point, no? Kasi importante yan. Pag ikaw ay hindi naman kailangan sobrang humble ka, no? Basta meron kang pinapractice na humility. Doon matututo kang makinig. Matututo kang maging critical sa sarili. Diba? Ano ang sagka sa humility? Ang sagka sa humility, o yung mortal enemy ng humility, ay narcissism at egoism. Diba? So dapat alam mo kung ikaw ay egoistic or narcissist. May mga video ako, mga past videos tungkol sa narcissism. Siguro buklat na lang, no? O bulatlat na lang, para at least hindi ko na kailangan i-explain. So narcissism, no? So, at egoism. Kung ikaw ay egoism, sabihin natin, in short, mayabang, maangas, no? Self-centered, no? Kung ikaw ay ganun, malabo yung humility. Malabo kang makinig sa iba. Puro ka me, no? Ganun. At puro ka hugot. Kasi gusto mo ikaw lang iniintindi. So, kapag puro ka hugot, gusto mo ikaw lang yung iniintindi, pa-victim ka, kabaligtaran ka ng may mataas na emotional intelligence. Napakababa ng emotional intelligence mo. Yung mga narcissistic, egoistic, napakababa ng emotional intelligence yan. So kaya yon, at dapat wala sa eksena yon. Ang nandiyan dapat humility, kasi pag nandiyan yung humility, doon ka magsisimula na
ibuksan ang sarili mo. Ibig sabihin, iisipin mo, may mali ba ako? Kasi pagka humble ka, appreciative ka, at marunong ka mag-thank you, marunong ka rin mag-sorry. Diba? Marunong ka mag-sorry. So, pagka ganun ka, doon ka matututong magkaroon ng empathy. Makikita mo yung emotion ng iba. Magiging aware ka sa emotion ng iba. Bakit? Paano mo malalaman? Kasi dapat malaman mo yung sarili mo. Pag nakilala mo yung sarili mo, halimbawa, alam mo kung bakit ka nagagalit, doon malalaman mo kung bakit nagagalit din yung katulad mong tao. Siyempre, tao, no? Tao ka. Alam mo na ikaw bilang tao, sa ganitong edad, nagagalit ka sa isang bagay. Alam mo na yung isang tao o yung ibang tao, nakapareho mo ng edad or basta nakapareho mo, alam mo na nararamdaman mo na pareho kayo. Nakikilala mong pareho kayo. So, ibig sabihin, dahil nakikita mo yung sarili mo sa kanya, alam mo tuloy kung anong nararamdaman niya sa isang bagay. Kasi nararamdaman mo. So, ina-assume mo, mabilis mo na-assume na, ikagagalit nito yung ganito. Halimbawa, sabihin mo na, pag sinabi ko itong bagay nito, ikagagalit niya. Paano mo nasabi yun? Kasi, kilala mo yung sarili mo, na mismong ikaw, nagagalit ka pag sinasabihan ka ng ganito. So, kaya ngayon, magiging maingat ka sa sasabihin sa kanya. So, yun. Nagiging tactful ka. So, yun yung mga senyales na mataas ang EQ mo. Tactful ka. Mababa ang EQ mo, tactless ka. Tactlessa ka, di ba? So, yun. At yung mga taong matataas ang EQ, napakagaganda ng relasyon sa ibang tao. Marunong makisama. Alam niya kung paano makibagay, di ba? Kahit hindi naman siya friendly. Kahit introvert siya. Kahit mahiyain siya. Kasi ako nung araw, introvert din ako. Pero nagkaroon ako ng need na makisalamuha sa mga tao dahil kailangan kong mabuhay. Biruin mo, introvert ako. At hindi lang introvert. Ano pa ako? Yung hypothyroid ba yan? Parang gano'n. O basta, parang in short, no, gusto ko yung laging nasa kwarto lang. Nagbabasa lang ako. Pero, dumating yung time na kailangan ko talagang makisalamuha dahil sa lifestyle ko, no? Hanggang sa, yun nga, nung college ako, no, sa PUP, naging aktivista pa ako at nagsasalita sa harap ng libu-libong tao. Samantalang nung araw, nung high school ako, na pag may kumakatok sa pinto, ayoko nang lumabas, dinala ako sa kwarto. Gusto ko yung mga kasama ko sa bahay na lang yung haharap, no? Kasi hindi ako interesado sa tao. Kaya lang, papaano ko natuto na makisama at makisalamuha at maging maayos ang pakikisalamuha sa tao. Doon nagsimula yung self-awareness ko na parang may problema ba sa akin. So, nagkaroon ako ng self-criticism, di ba? Pag self-criticism, sabihin, naging critical ako sa sarili. Ready ako tanggapin kung mali ba ako. Kasi pag hindi mo matanggap or hindi mo kayang tanggapin na may mali ka, hindi ka mapagsasabihan ng kahit sino, ng kahit sarili mo. Hindi mo mapagsasabihan ng sarili mo. Makinig pa kaya sa iba. Diba? Paano na yan? So kaya ngayon, dati puro ako salita, puro ako mi. Doon,
natuto akong makinig. Bakit? Dahil nga introvert ako eh. Nagsimula yun nang ayoko na magsalita sa harap ng tao. Hanggang sa ako na lang nakikinig. Nakikinig nila ako sa mga sinasabi ng tao. At sa pakikinig, natututuloy ako. At doon, nagiging humble ako. Kaya sa mga crowd, dati o sa grupo-grupo, nagsisimula ako dyan na nakatanga lang ako sa isang tabi, nakikinig, katawa-tawa, ganyan. Hanggang sa habang may bumabangka, may ibang bumabangka, no? So, hindi ako center of attraction, eh. Kasi nga, introvert. Hanggang sa may bumabangka. Yun, doon ako natututo. Doon ako natututo na maging, parang, magkaroon ng parang pagsasakripisyo, pakikinig sa iba. At, siyempre, dahil nakikinig ako sa iba, natututunan kong mag-restrain sa nararamdaman ko. So, gusto kong bumangka din or may sabihin, may i-share, kaya lang, sandali, hayaan mo muna 'to isa. 'Yon. So 'yon, kasi natutuwa ako sa katuwaan sa grupo. So, ganoon, hanggang sa natututo ako. Hanggang sa hindi ko alam tumataas na pala yung yung integridad ko bilang isang kasama. Diba? Na nakikita nila, handa akong makinig. Pumupunta sila sa akin at nagbubulalas ng mga nararamdaman nila. At lalo akong natututo. At lalo nagiging komportable yung mga tao sa akin. Hanggang sa doon, nagugulat na ako. Nagiging leader na ako ng grupo. Kasi namamanage ko yung relasyon ko sa kanila. Dahil kaya kong lumugar kung anong emotion meron sila. At alam ko kung yung emotion ko, kung ano at kung anong lugar nito. So, ganun. Yun yung point. Dapat marunong kang lumugar. Kapag mataas ang EQ mo, marunong kang lumugar. At pag marunong kang lumugar, nako-contain yung kaguluhan. Kasi hindi na-i-ignite yung negative emotion ng mga tao sa paligid mo. Nagiging maayos kasi sa sarili mo pa lang inayos mo na. Ngayon, paano maayos yung relasyon mo sa paligid mo kung ikaw mismo hindi mo kilala yung sarili mo? Baka mamaya nagwawala ka. Hindi naintindihan ng iba kung bakit ka nagwawala. Makakasira ka pa ng relasyon, no? So, paano kung lahat kayo ganun, di ba? Nag-away-away na kayo. So, yun nga. Kaya sabi ko nga sabi ko nga nung nag-discuss ako ng narcissism, di ba? Yung pagiging mayabang o self-centered, nagki-create yan ng division sa group kasi nagki-create yan ng competition. Sinisira niya ng cooperation. Yung maayos na na relasyon sa kapwa. Pero sa mga walang bahid ng narcissism sa katawan or egoism, nagpo-promote yan ng cooperation at empathy, no? At in the end, nagki-create ng altruism sa isa't isa. So dapat sa isang grupo hindi pwedeng walang may mataas ang EQ. And usually, ang may mataas na EQ, siya yung nagiging leader. Hindi pwedeng maging leader yung narcissistic. Hindi pwedeng maging leader yung egoistic. Otherwise, magiging parang kulto yung grupo. Na para bang robot lang yung mga tao sa paligid. At nakasentro doon sa isang tao, sa narcissist yung grupo. At
At mangyayari lang yon kung yung buong grupo, maliban to sa narcissist, ay may pagka-estupido, di ba? So ngayon, what if mga hindi narcissist yung nasa paligid? Maiiwang nag-iisa yung narcissist. So, ay ending, walang magtitiwala sa kanya o iiwasan siya kasi nga, mayabang yung taong yan. Yung taong yan, wala nang hindi puro kayabangan, di ba? Maraming galit sa mayabang, di ba? Ganun. So, yun ang starting point, no? How to master emotional intelligence. No? Simula ka sa humility. Tanggalin mo lahat ng narcissism sa katawan at egoism. No? So, doon, magkakaroon ka ng self-restraint. No? Then, kung may mga need ka, emotional need ka, no? Hindi mo yun pwedeng isabay sa emotional need ng iba. So, hindi ka talo kapag nagsakripisyo ka ng emotion mo to give way doon sa emotion ng iba. Hindi ka talo, akala ng iba talo ka, hindi. Kasi doon sa moment na yun, ikaw yung mature. Doon sa moment na yun, ikaw yung nasa advantage. Ikaw yung in control. Doon sa moment na yun, ikaw yung sober. Hindi ka talo. Ang talo dito, yung palaging nagde-demand ng attention. Yung palaging pinapamper. Yung palaging pinahuhupa. Yun yung talo. Yun yung pinaka mababa ang emotional intelligence or EQ. So ngayon, paano i-master ang emotional intelligence? Maging master ka ng sarili mo. Yun na po. Ito po si Mike Kanyayahan. Hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat. May the force be with you.